Nagbabalik po ang unang balita. Mga igan, tukoy na ng mga otoridad ng isa sa mga suspect sa dalawang insidente ng nakawan sa Marikina. May computer-generated sketches na rin daw na ginawa para sa tatlo pa niyang kasamahan. Narito ang report ni Julio Segovia. Alas 6 ng umaga nitong Lunes, napasok ng 4 na armadong lalaki ang isang bahay sa SSS Village, Barangay Concepcion 2, Marikina. Sakay raw ng van ng mga suspect. Nagdidilig yung yung isa sa mga victim nyo. Yung dala nilang Nissan X-Trail na color green, pero walang nakakuha ng plate number. Nakagawa nilang pumasok dun sa loob ng bahay. And then doon nila inilagay yung mga loot nila. Sa investigasyon ng Marikina Police, pagbaba ng sasakyan, agad daw tinutukan ng baril ng mga suspect ang mga biktima, sabay kuha sa mga mamahaling gamit sa loob ng bahay. Kasama sa mga ninakawang 3 laptop, 9 na cellphone, isang DVD player, isang TV, 5 digicam, mga damit at pera. Walang mga takip yung mukha ng mga suspect. At apparently, yun nga, armado sila ng maiksing baril. Hindi naman sila sinaktan, parang tinakot sila. Makalipas lang ang halos 3 oras, isa pang nakawan ang naganap naman sa Loyola Subdivision sa Barangay Barangka, Marikina. Gaya ng naunang insidente, lulan din daw ng sasakyan ng mga suspect. Ginapos daw ang kasambahay at saka ninakawan ng bahay. Hindi naman daw sinaktan yung babae, basta ginapos lang. Yung nakawala daw siya ng mga ganong oras. Yung mga kahina-hinalang mga tao, yung mga sinusubaybayan namin yan. Yung mga sasakyan na kahina-hinala, tinitignan namin yan. Pero yung pangyayaring yun, wala pa kami sa duty. Suspetsya ng pulisya, isang grupo lang ang nasa likod ng 2 insidente ng nakawan. Tukoy na raw nila ang isa sa mga suspect na positibong kinilala ng mga biktima matapos ipakita ang photo gallery ng mga nasa wanted list. Ang 3 pang kasamahan nito, may computer-generated sketches na rin. Pero ayaw pa nila itong isa publiko dahil baka mabulilyaso raw ang kanilang operasyon. Panay naman ang paalala nila sa publiko. Dapat talaga medyo alert yung natin, di ba? Na laging nakasara yung gate ng nila, mga bahay nila. Yung mga ibang criminal elements, pag nakita nilang may CCTV camera, definitely hindi sila papasok dyan dahil ma-identify sila, especially kung wala naman silang mga mask. Kaya very effective yun pag mayroon CCTV camera. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Apat na hininalang miyembro ng isang robbery hold-up group patay matapos umano makipagparilan sa mga pulis sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Patuloy nang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilala ng mga suspect. Narito ang report ni GMA News Stringer Junjun C. Nakabulag tapos sa kalsada ng abutan ng GMA News ang bangkay ng mga sospek na ito sa Barangay Burgos, Santo Domingo, Nueva Ecija sa paunang pagsisiyasat. Hold-up daw sila at miyembro ng Arnel Petines Robbery Hold-up Group. Base sa natanggap na report ng pulisya, ng hold-up ng 2 burger store at pampasaherong bus sa Barangay Malasin ang 4 na armadong sospek. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation at nagpang-abot sila sa katabing Barangay Santo Domingo. Pinaputokan daw agad ng mga sospek ang mga pulis. Sa palitan ng putok, napatay ang 4 na sospek. Bukod sa mga tama sa patrol car, wala namang nasugatan sa mga pulis. Based on intelligence reports, ito nga ang grupo ni Arnel PTNS Group based on Bakal 3, Bakal 2 sa Talavera. So involved sir sa mga illegal activities? Mga kaso, itong grupo na to involved din yun nga, isa nabanggit kong mga nakawan kanina. Sa kalsada, nagkalat ang basyong bala ng M16 Armalite Rifle at caliber 45. Na-recover din ang motorsiklong ginamit ng mga sospek. Kwento ng konduktor ng bus na si Albert Viloria. Nasa labas sila ng bus ng kanyang driver na si Christopher Pineda habang nag-aabang ng pasahero at nagpapakarga ng diesel nang lapitan sila ng mga sospek. Tutok siya sa akin. Ang ginagawa ko, may nahawi kong ginaganon. Labas mo yan kay pera mo, i-collection mo. Ala nga ka ako. Itututok. Babariling kita sa akin. Ba hindi ka ako pwede. Ala nga ka ako koleksyon. Patuloy na iniimbestiga ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, GMA News.
Sa unang taon ng Pangulo, mayroon na bang pagbabago? Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs tungkol sa pagtupad ni Pangulong Aquino sa mga pangakong isinaad niya sa kanyang social contract, tignan naman natin kung ano ang mga naging hakbang ng administrasyon para ilatag ang tuwid na daan tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Matapos ang isang taon, may nagbago na nga ba? Ang pangako ng Pangulo sa report ni Ian Cruz. Pakiramdam ni Abdul, isda raw siya na tinanggal sa tubig. Nang magkabakbakan kasi ang mga puwersa ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front noong 2008, puwersado silang napaalis sa kanilang tirahan sa Maguindanao. Pero di lang bahay ang nawala kay Abdul. Namatay ang kanyang asawa. Nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. Ang kabukayang pangingisda, di na niya magawa. Habang hindi tayo pinapaalis ng officer barangay dito, ito muna pangsamantala. Mahigit 200 pang pamilyang evacuees o bakwit na gaya niya nagsisiksikan sa evacuation site na ito sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato. Bago pa man maluklok sa pwesto, nangako ang Noy Senador pa at presidential candidate Benigno Simeon Aquino III na hahawan siya ng daan tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ang usapang pangkapayapaan, bukas daw dapat sa lahat. Lalansagin daw niya ang mga private army at bubuwagin ang isang kautusan ni dating Pangulong Arroyo na nagpapalawig umano sa mga ito. Ang lahat ng may sala sa Maguindanao Massacre, pagbabayarin. Titiyakin ang edukasyon at kalusugan para sa mga katutubo sa Mindanao at maglalaan ng pondo para makabalik na sa kanilang tahanan ang mga bakwit. Umaasa ang Pangulo sa pamagitan ng mga inilatag niyang hakbang, tuluyan ang matutuldukan ang mahigit 5 siglo ng sigalot sa Mindanao, pangalaw sa pinakamatandang internal conflict sa kasaysayan ng mundo. Kapayapaan at katahimikan po ang pundasyon ng kaunlaran. Habang nagpapatuloy ang barilan, patuloy din ang pagkakagapos natin sa kahirapan. Dahil sa mga gulo sa Mindanao, aabot sa 10 bilyong piso kada taon ang nawawala sa ekonomiya ng bansa ayon sa United Nations. Mahigit 100,000 na ang namatay mula noong dekada 70 hanggang 2005. Di na mabilang ang mga sugatan at baldado habang mahigit 2 milyon na pilitang lisanin ang kanilang mga tahanan dahil sa giyera. Kaya bilang panimula ng pagtupad sa kanyang mga pangako, agad binuo ni Pinoy ang mga kakatawan sa gobyerno sa usapang pangkapayapaan. Matapos ang isang taon, patuloy ang negosasyon sa MILF. Alam namin nagmamadali ang mga tao na magkaroon ng pirmahan. But on the other hand, it is a responsibility for government. That the agreement will be a good foundation for a permanent resolution. At habang hinihintay pa rin ang counter-proposal ng gobyerno sa draft proposal ng MILF noong Pebrero, nananatiling mailap ang kapayapaan sa Mindanao. Mararating lamang ang kapayapaan at katahimikan kung mag-uusap ang lahat ng apektado. Moro, Lumad at Kristiyano. Sa unang taon ng Administrasyong Aquino, halos 50,000 ang nadamay sa mga serya ng bakbakan sa pagitan ng iba't ibang armadong grupo sa buong Mindanao. Nitong Pebrero lang, dito sa Cabacan, North Cotabato, umabot sa mahigit 10,000 residente ang lumikas sa barangay Nangaan at sa isa pang katabing barangay nang mag-away ang dalawang commander ng MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ang asawa ni Nora namatay sa labanang wala naman silang kinalaman. Ang kanyang anak na si Rahib ayaw nang umuwi sa takot na maulit ang nangyari. Takot siya sa pagpatay ng yung papa niya. Hindi naman sila mag-uwi dito. Sinamahan namin si Nora para kumbinsin ang anak na bumalik na sa kanilang bahay. Bakit ka natatakot doon? Hindi na ako mag-uwi kasi wala na doon ang aking tatay. Naglaan ng mahigit 10 milyong pisong paunang pondo ang gobyerno para mabigyan ng bagong bahay ang mga bakwit na gaya nila Nora. Pero hanggang sa kasalukuyan, 33 pamilyang bakwit pa lang ang nakikinabang sa programang Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana.
Sa halip na tugisin natin ng tugisin ng mga armadong rebelde, higit nating tutukan ang pangangailangan ng mga mamamayan at ang epekto ng mga kaguluhang ito sa kanilang kabuhayan. Para masimulan na umano ang mga reforma sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, ipagpapaliban na sa 2013 ang eleksyon sa rehiyon. Umaasa tayo na kapag naranasan ng ARM ang maayos at tapat na pamamalakad, sila na mismo ang tuloy na magpapatulak at tutulak na ipagpatuloy ang nasimulan na nating pagbabago. Patuloy naman ang pagdinig ng Maguindanao Massacre case. Makalipas ang halos 2 taon, 73 na ang arestado mula sa halos 200 akusado na buwag na umano ang private army ng pamilya Ampatuan, pero may mahigit 70 pa ang kailangang buwagin sa buong bansa. Ang problemang dulot ng teroristang grupong Abu Sayyaf kailangan pang solusyonan. Ang pangakong pagpapawalang bisa sa Executive Order 546 para pigilan ang paglogo ng mga private army, naghihintay pa rin ng katuparan. Ito na marahil ang pinakamainam nating pagkakataon upang makamit ang inaasam nating kapayapaan. Sa bisa ng malinis na hangarin at matibay na pananalig mula sa magkabilang panig, magtatagumpay po ang ugnayang ito. Ang kapayapaan, hindi lang isang bagay na hinahangad o inaasam. Ito'y ginagawa, ibinibigay, pinagsisikapan. Ako si Ian Cruz, nag-uulat sa pangako ng Pangulo.